kay Marvin and Julina. Ayan. Marvin, Julina. Looking back, Marvin and Julina, no, sa tingin nyo, sa almost 3 decades nyo na rin sa industriya at bilang pag-lovely, sa tingin nyo, bakit hanggang ngayon, iba pa rin talaga yung pagnanasa at pagmamahal ng publiko sa Marjo? I mean, ganito pa rin yung relevance ninyo, hindi lang bilang Marvin at Julina, kundi Marvin and Julina talaga sa industry. Ano ba? Nalito ako dun sa pagnanasa. Sorry, Ariel, yung... Sa tingin nyo, bakit ganun pa rin yung relevance ninyo? Bilang Marvin, Julina, and Marvin and Julina. Alam mo, every time there would be like a song, na kunyari merong Marvin and Julina dun sa lyrics, tapos we would hear stories or films na parang inspired dun sa mga pelikulang nagawa namin. And we would hear dun sa mga workshops ng mga bagong artista na ginagamit yung mga lines namin na, oh yes, kaibigan mo ako. Nakakataba ng puso kasi hindi mo ine-expect nung ginagawa namin ng mga bata kami na parang naglalaro lang kami, na magiging makabuluhan pala siya, na magiging maganda siyang part ng film industry in terms of performance. Kaya, in a way, actually nakaka-pressure yun eh, lalo na. Kaya siguro rin natagalan yung pag-oo at paggawa namin ng pelikula ni Julina. Although gusto namin, kami yung talagang para lang aming trying hard na gawa tayong pelikula, but at the same time, we wanted a film that maybe somehow pumareho dun sa mga ginawa namin pelikula dati. Hindi lang ganda sa storya, kundi nag-connect sa puso ng mga audience. Kaya, I guess, yes, masasabi ko itong pelikula na to would make people fall in love again with the Marvin and Julina that they grew up with mula ng 90s. Ate Jolene? Ako siguro dahil hindi namin binitawan yung mga nag-support sa amin, yung mga nagmamahal sa amin, na talaga namang bigay na bigay ang pagkakilig nila, magkatinginan lang kami. And siguro ang nangyari kasi doon, hindi kasi namin ever ginawang script ni Marvin kung ano yung gagawin namin. Minsan lumalabas na lang sa amin, tapos yun yung natural, siguro nagbabounce lang yung aming energy na talagang kinikilig lang. Ako kinikilig ako dun sa love team ha, talaga. Pero sana hindi lang din may movie ulit or ano, talagang kahit ano pang gawin na. Tsaka ang nangyari naman kahit nag-restaurant si Marvin, ako naman meron ako mga iba pang projects na ginawa, hindi naman kami nagkaaway o hindi kami nagkagalit. Kaya siguro merong Marjo pa rin and meron din Marvin and Julina. Diba? So, pag mahal mo talaga yung industriya, I guess maganda rin yung ibibigay sa'yo, isusukli sa'yo. Tingnan mo, artista ka na ulit. Congratulations. Sana po sumikat ako. Thank you, congratulations. Salamat. Thank you, Bon. Bigay mo na sa katabi mo kay Rose Garcia. Fair and a banda tonight. Hi, Rose. Rose Garcia! Naka-institusyon na rin po ito. Sabi ni Loisa, matagal na rin po ba siya? Oo, matatanda na kami talaga. Ay, grabe, bata pa lang ako, pinapanood ko na kayo. Siya. Kasama lang tingin ni June. And anyway, hindi ko naman yung tinatanggi, kami ang magkakasabay, diba? So, Marvin and Julina. Alam niyo, to be honest, ako ang tingin ko, parang talaga ba, meron pa rin ba talaga yung dalawang yun? Pero kanina, nung kumakanta si Jolene, then lumitaw si Marvin, in fairness Nakilitigan, no? Oo, totoo. True. Kala ko wala na eh. So, meron pa rin pala talaga. So, yun. So, anyway, ako question. Alam, ang dami ko naisip ng tanong, pero feeling ko kasi matatawa kayo eh, pag ako nag-timer. So, pero iyaano ko to, itatawid ko to. Alam ko, madilang beses na rin kayo ng tanong. Wala ba talagang naging grabe, wala pa. Wala ba talagang naging... Alam na nila yung tono ko. Wala ba talagang naging romantic side, romantic part
ng pagiging kayo noon. Para talaga masabi natin, it's really an ex-lover. Kasi diba, ako talaga naniniwala ako nung somehow nagkaroon. Ako, tapusin na natin ngayong gabi. Diba? Ako dahil ko kayo kasama dati. Kahit na alam kong may mga kung ano-kani, parang naramdaman ko naman na somehow, meron naging. Maaaring short-lived, maaaring whatever, kayo na mag-explain. May short time. Okay, short time. No, I think yun din, I guess, yung magic at yung chemistry na nananatili dun sa love team. Dahil nga, nung panahon na yun, ng mga bata kami, syempre ngayon, iba-iba na yung labels, di ba? Pero dati, di ba, uso sa atin yung MU. Oh, yes. Oh, so, ano label yun? So, parang MU. Parang yun na MU ka. So, dahil may personal at saka professional na relationship ng mga panahon na yun, I think kaya hanggang ngayon na natili yung sinasabi nga ni Jolina pag ini-interview kami, yung magic, hindi na namin alam kung saan ang gagaling. I think, dahil hindi naging kami, hindi rin kami nag-away ng todong-todo. Kaya siguro nagkaroon ng comeback film. Aminin nyo, yung mga naging silang-sila talaga, hanggang ngayon, hindi natin mapa-comeback. Kung sino man sila, di ba? Kasi ang tindi ng pagmamahalan, parang ang tindi rin ng away. So, baka hindi kayo maka-expect nun. Kaya siguro ngayon nagkaroon kami ng comeback kasi naging sakto lang yung relationship. Kaya napaaga yung comeback. Hindi kami lolong-lola na nagka-comeback. So, you mean, mula noon hanggang ngayon, MU pa rin ang label natin. Oo. Mutual ang understanding natin. Dami siya. Ito na mutual understanding. At saka may asawa na po si Jolina. Dalawa na po yung anak nila. Happily married po. Oo naman isang point. At tanong ko yung nakaraan. No? So, Iba rin yung tanong ko. okay. Sa akin, yun din naman lagi ko sinasagot. Kasi parang kahit na nung halimbawa, away-bati kami dati, tapos hindi na kami nagka-work, tapos nung nakikita naman kami, panikwentuhan na lang ng something, wala na yung talaga parang naging okay ulit, nag-love ulit kayo, or kung ano may nararamdaman. Wala nang ganun eh. So, talagang nung bata lang kami nagkaroon ng mga, kasi syempre, first time na katrabaho, tapos, kaya away ba din? Nasagot ko ba? Nasagot ko. Hindi, totoo. Lahat ng sinabi ni Marvin, hindi siguro ganito yung relationship namin kung nagkaroon talaga na yung lumalabas nanonood ng sine ng mag-jowa, yung gano'n, wala siguro. Wala ang ganito kalalim yung friendship. Di ba kayo lumabas talaga na kayong dalawa lang? Palagandaan ni Daddy. Ayun na. So, wala talaga. So, pero agree ka kay Marvin na naging MU kayo. Ako di ba inamin ko naman dati yung feelings ko? Gusto mo Okay, fairness. Di ba? So, pero matagal na yun. Hindi kami lumabas. Sa loob ng bahay kami nag-date. Oo, pinagutuan niya ako. Kailangan ko siyang puntahan sa bahay nila, tapos di oras yun. Tapos, i-invite ko siya sa bahay namin, magluluto ko siya. Kahit hindi pa ako na magaling na magluto, kinakain niya. At niloloko niya ako, ang sarap. Di ba ngayon? Pero hindi naman masyado. Akala ko mami mo ang nagluluto. Hindi. Pinaalis ko sila mami nun. Yun ang magsama ko. Yun na. Hindi, ito, second question. Jolen, pag pinapakilala mo si Marvin, o pag napapanood na ibawal ka, kung napapanood mo na, nila Bele, nila Vika, paano mo pinapakilala si Marvin sa kanila? Pinapakilala ko siya na siya si Tito Marvin. Na kaibigan ko, best friend ni Mama. And he's a very good person. And he's a very good father. At saka ang galing niyang negosyante. In-expect ko talaga sana. Tapos makikita nila na meron kami mga picture na sweet kami. Wala naman akong violent reaction na nakita sa mga anak ko. Siguro kasi hindi naman nila nakikita yun ang ginagawa ko lang kay Marvin. Diba? Mas marami syempre sa kanila, kay papa nila. So, I don't think lalagyan nila ng ganun. And pagka kasi very, ano ba tawag ito,
inosente ang iyong or maganda ang pakay sa pagkakaibigan, wala ka naman dapat itago at nararamdaman yun ng mga anak natin. Kapag kung may mga anak na kayo, mararamdaman nila yung kung nagsisikret kayo o hindi, di ba? Lahat kinukwento ko sa kanila ng pag may sakit si Tito Marvin, pag mayroong mga nararamdaman iba, alam nila, pati kung kumakain kami sa restaurant ni Tito Marvin, tapos sinasabi ko siya nagluluto ng coach. Yung gano'n. Sobrang syempre nakasama ko na sila Pele, si Vika, si Mark. Napakasaya nilang pamilya. Isa sila sa pamilya na pag tinitingnan mo, sana ganyan din yung pamilyang magkaroon ka. Kasi napaka-open na sa isa't isa, tsaka yung energy ng pamilya nila parang nagmamahalan lang talaga. Masarap ang ganda nila. At saka si Mark, Marjo yun. Si Mark, yung asawa ko po, Marjo yun kasi siya pa talaga sabi, mag-picture kayo, mag-video kayo ni Marvin, tapos i-post mo. Wala nang nagawa kami na Flor de Liza. Tapos yung ngayon, sabi niya, pag nag-recording ka, ba't mo si Marvin para may video-video kayo? Baka gusto mo, samahan mo rin ako. Pero ganun siya ka-supportive sa akin. Alam niya kasi kung saan ako totoong masaya, masaya siya para sa akin. And yung sa friendship namin, sobrang happy. Alright, thank you, Rose. Sorry, I know 2 questions lang. One last bonus. Okay, pero after that, reminder na lang daw ng ating prod, 1 question na lang per press kasi we're running out of time already. Rose. Sorry naman. Anyway, kasi para malinaw lang, no? So itong XX Lovers pala, ay hindi naman siya Toy Cinema produced. Tama. Pero nagkaroon ng konting alingat-ngat, kamakailan lang dahil nga, parang nagkaroon ng issue na napaboran kayong dalawa, again, for Kim and Paolo in terms of playdate ng movie. So, how would you like to answer this? Kasi pwedeng magkaroon ng ganong connotation pa rin yung mga fans at maisip, maging negative ang ano. So, much better siguro na explain nila. Okay. Hindi, I think